Hello guys! Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So for today's video po ay i-review po natin yung game ko against sa aking student sa chess na si Jared Addison Hayahay. So si Jared Addison po ay isa po siyang champion. So nag-champion siya noong last July 20 yata yun, sa Santa Ana, Barangay Santa Ana sa first rapid chess tournament, 15 seconds, 15 minutes plus 2 seconds increment ang time control. Okay, so uh, challenge niya ako sa online kaya pinagbigyan ko naman siya. Okay, so review na natin yung game namin. Tignan natin kung sino ang nanalo. So ang tira ko po dito, ang opening ko po ay ang opening ko po dito ay A4. Okay, E5 yung sinagot niya o yung depensa niya, E4, E5. Okay, knight to F3 and knight to C6. Then, sunod na tinira ko ay bishop to B5. Okay, so ang tawag sa opening na to ay tinatawag nilang Roy Lopez opening or the Spanish opening. Okay? Okay, so dito ang ginawa niya ay F6. So, hindi siya common na ginagawa, no? Ang common kasi dito, guys, is yung D3. I mean, D6 yung sinasagot talaga dito or nire-reply para i-develop yung bishop sa D7 or sa D4. I mean, sa G4. Okay? So, ang reply niya ay ano ba to? F6. Kasi ang drawback kasi dito, guys, is nawi-weaken yung light square ng king. Yan. So, weak siya, no? Yan. So, anyway, ipapatuloy natin. Okay, tinira ko naman ay C3. Okay, tinira niya ay knight G7 para protektahan yung knight niya sa C6. Okay? So, tingnan natin ang sunod na nangyari. Okay, sunod na tinira ko ay D4, then A6. So, parang pinapadecide niya ako kung ka-capture ba ako or aatras. Okay? So, ginawa ko dyan ay umatras ako. Siyempre, gusto ko sana ma-double pawn siya. Kaso, may knight na siya sa may knight na siya sa E7. So, hindi na siya ma-double pawn. Okay? Next, tinira niya yung D6. Next, nag-castling ako. Then, tinira niya ay knight G6. So, ano ba ang idea niyan? So, ang idea niya ay dito siya pupunta. Okay? Tingnan natin. Okay, so, nag-bishop B3 ako kasi although pwede kong capturein ito, yan, balik muna natin, pwede kong capturein yan para ma-double pawn siya. Kaso, tinignan ko kasi weak kasi yung weak yung F7 niya, square. So, plano kong atakihin yan. So, kaya, nag-bishop B3 ako. Okay, reply niya naman ay knight A5. So, nakita niya na weak yung F7 niya. Kaya, inatake niya yung bishop ko. So, reply ko naman ay knight BD2. Okay? So, para protektahan yung bishop ko. Kasi kapag hindi ko protektahan yan ay parang ma-double pawn. Anyway, pwede ko naman i-capture sa queen.
So, yan yung idea ko para ma-develop yung knight ko dito sa B3. Ayan na nga, kinapture niya. Ang kinapture ko dito ay yung gamit ang knight para malagay siya sa B3. Okay, next is bishop G4. Pinin niya yung knight ko. So, yun yung idea niya. Kaya, nakita ko na malakas ang tira na yan. Kaya, dinipinsahan ko ng knight B dito. Okay, bumalik ako. So, sunod na tira niya ay bishop E7. So, ang plano siguro niya ay mag-castling na siya para safe na ang king niya. Okay, next is pinalabas ko yung queen ko. Kasi kung kakapturin niya yan, hindi na masisira yung pawn structure ko kasi pwede ko namang i-capture sa knight ko sa knight dito na knight. Okay? So, pinaalis ko na yung queen ko. Next. Yan. So, free tong pawn na to kaya nilagay niya sa B6 yung pawn niya para maprotektahan. Okay, next ay pinadecide ko siya kung kakapture ba siya or babalik. So, ginawa niya ay kinapture niya. Okay, kinapture ko din ng knight. Then, okay, so queen D7. So, siguro, pwede dito sa king side or sa queen side mag-castling. Okay, tignan natin. Hindi pala siya makakasting dahil inocontrol ko yung square na to sa H1, sa G1 square. So, parang dito siya sa queen side magkakasting. Tignan natin. Okay, so rook D1 ako para ma-align ko yung ma-align ko yung rook ko sa queen niya. Para kung magka-exchange man, ay ma-atake yung queen niya. Anyway, depensado naman ng queen ko ang rook ko. Okay, next. Okay, yun na nga. So, knight F4 siya. So, knight F4. So, tinignan ko ang tira na yan. Malakas, no? Kasi threatening dito. So, pwede siyang mag-sacrifice ng knight dyan. Okay? So, knight takes H3. Pwede siyang mag-sacrifice dyan para makapunta yung queen niya dito. So, malakas yung tira na yan. Kaya, ang ginawa ko ay kinapture ko. So, ang idea niyan ay para magkakaroon siya ng double pawn. Yan na nga, nagkaroon siya ng double pawn. Kaya, strike ako sa center, E5. Kasi, hindi pa hindi pa siya nakakastling para ma-exploit ko yung king niya na nasa center. Kaya ang ginawa niya ay yun na nag D5 siya, nag-forward siya ng D5. Okay? So para hindi na ma-disconnect yung axis ko dito sa square na to. Okay? So yun yung idea ng D5 move na yan. Okay, next. Okay, since wala nang access, barado na dito sa center, inilipat ko naman ang rook ko sa rook E1 para again to exploit the center na sa king na nasa center. At yun na nga, okay, so nakita niya na medyo delikado na talaga, ay nag-castle queen side na lang siya. Okay, next at kita ko na nasa queen side na siya. Siyempre, normal na ginagawa ay attack the king side. Attack where is the king. Okay? So, kung saan ang king, doon ka aatake. Kaya, nag-A4 ako. Okay, nag-king B7 siya para protektahan yung pawn niya. So, nag-queen C2 ako. So, anong idea? So, pwede kong push yan mamaya yung mga pawns ko para atakihin yung king niya. Okay, so nag G6. So anong idea niyan? G6 siguro iwan ko parang okay, so parang si Jared lang ang makaka-explain yan kung ano bakit niya
bakit siya nag G6. Okay, so nag-push ako ng E6 para atakihin ang queen niya. So may pass pawn ako. Okay? So iniwas niya. Okay, yun na nga, nag-push na ako ng pawn. Connected pawns ito. So nag rook D8 siya. Okay, push the pawn. Okay, hindi niya kinain. Parang sinara niya. Okay, so good move din kasi para safe ang king, naisara niya ito para safe. Okay, so since sarado na dito, ay nag-pawn push na lang ako para ma-open. Yan, kinapture niya. Kinapture ko din. At ang ginawa niya ay yan. So, nakipag queen to queen siya. At tinanggap ko naman. Okay, tinanggap ko yung queen niya. Pero, ang gusto ko ay ililipat ko yung rook ko dito. So, rook AC1 muna ako. Para kung magka-queen exchange man ay at least develop na yung rook ko sa C4. Okay? So, tignan natin. Ayun na nga. So, kinapture niya. Kinapture ko ng rook. At least, naka-develop na yung rook C4 ko. Madali na lang ako makapag-battery mamaya. Okay? So, bishop B4. So, yun na. As plan, ay pumunta ako sa rook AC1. Para atakihin ang C7 pawn na walang depensa. Okay, ginawa niya, since free pawn ito, ay kinapture na. So, hindi niya dinipinsahan ito, guys. So, nakipagsabayan siya. Okay, kinapture niya. Rook takes A6. Okay. So, rook takes C7 with check. Okay, so, sana, guys, no, dinipinsahan niya muna ng rook ito. Yan. Kasi malakas to, guys, kasi kapag hindi mo yan dinipinsahan, rook takes C7 with check kasi. With check. Tapos, mapupunta sa 7th rank ang rook ko. Which is very important square para sa rook in games. Kasi ang tawag dito sa pa-in game na kasi to, guys, kasi wala ng queen. So, dalawang rook at bishop and knight na lang ang natira. Kaya pa-in game na ito. Kaya dapat po talaga yung dipinsahan. Dahil nasa 7th rank ang C7 pawn. Napaka-importante ang 7th rank sa rook. Once makontrol na yan ng kalaban ay nako, mahirap. Okay? So yun na nga, kinain niya yung free pawn ko. Okay, take C7 with check. Okay, so yun na. So pagpunta niya sa king A8 ay nagkaroon ako ng pagkakataon na maka rook F7. Anong idea? Para ilalagay ko yung rook ko dito. Mag-battery siya sa 7th rank. Horizontal battery ang tawag. So kasi yung battery niya ay pa-horizontal siya. Okay? So malakas yan. Okay, tignan natin. Okay, ginawa niya ay nag F5. So anong idea niyan? Ano kayang idea niya? Bakit siya nag F5? So dapat, guys, no, dapat na alarma na siya dapat dito. Kasi kapag mapunta na yung rook ko dito ay delikado yung king niya. So nag F5 siya para baka gusto niya i-connect yung mga pawns niya. Connected pawns. Para mamaya sa in-game ay magagamit niya yan. Okay, tignan natin. Okay, pumunta ako sa rook C7. So napaka-importante yung square na yan para sa rook, guys, kasi yung king mo ay malilimit yung movement niya. So nasa
sa 8 rank lang yung king niya. While sa akin ay malayang makakagalaw yung king ko. Okay? So, parang passive yung king niya. Okay, tignan natin kung anong ginawa niya. Yun. So, sad to say, no, nagka-blunder si Jared dito kasi yung king niya tuloy is namati siya kasi nilagay niya yung rook dito. Okay? So, dapat hindi niya nilagay dyan para pag mag-check ako, tatakbo siya, check, tatakbo siya dito, so pabalik-balik lang siya dito. So, hindi pa siya ma-checkmate dito. Kasi kailangan ko pang i-move yung other pieces ko para matulungan yung mga dalawang rook ko sa pag-checkmate sa king niya. So, hindi pa sana nangyari yun kung hindi siya pumunta sa rook b8. Rook b8 which is a blunder kasi hindi makagalaw yung king niya. So, yun na nga. So, namati siya dito. Okay, so iwan ko pa baka na-misclick niya ito or iwan kung ano talagang nangyari. Kasi klaro naman na blunder talaga. Okay? So I guess that's all for today, guys. So I hope mayroon kayong natutunan sa ating YouTube video. So see you soon po sa ating mga next video and bye-bye.